Amen. Tuloy po natin. Sunod, sabi ni Pablo sa Philippians chapter 2 verse 12, work out your salvation. Yun po yung sinasabi, no, ni Pablo sa atin. Binibilin niya din, no. We have to work out our salvation with fear and trembling. Philippians 2:12. Basahin po natin. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Amen. Ito yung panahon na kailangan na talaga po natin wino-work out, no? Maintain. Sabi ko nga last Sunday, hindi po tayo yung once save, always save. When you pray that you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, stop na. Hindi po siya ganon. No, we have to maintain, we have to work out our salvation through our faith. Amen. Sa pamamagitan po ng ating mga pananampalataya. So whatever choices that we will make, it will affect no, our eternity. Kung ano man po yung mga magiging choices po natin, decision making po natin, mag-e-effect po yan sa ating hinaharap, sa eternity po natin. Amen. Do not love the world or anything in this world. 1 John chapter 2 verse 15. Ito pong mga binabahagi ko sa inyo ay mga somehow gabay po para po ang mga pananampalataya po natin ay patuloy na maging malakas, mabuild, no? 1 John chapter 2 verse 15. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. So although we're very busy people, mga abala po tayo sa kung ano yung mga pinagkakaabalahan natin sa mundo na to, but it doesn't mean na lahat ng bagay ay mahal mo. Ano man ang meron sa mundo, yun ang gusto mo, tanggap mo, no? Yun yung pagmamahal sa mundo na sinasabi rito. Pero sabi rito, if you love the world, the love of the Father is not in you. Kung mahal mo ang mundo, ang pagmamahal ng Ama ay wala sa iyo. So bilang mga Kristiyano, syempre, hindi po natin pagpapalit ang ating pananampalataya sa kung ano yung nangyayari sa mundo natin ngayon. Ito talaga yung testing of faith, no? May mga nakaranas na nito, pero tayo, ito po, kakaharapin po natin ngayon ito. Testing of faith. Are you going to give up? Are you going to change your faith? No? Base sa sitwasyon na kung dumating man sa puntong gipitan na, dapat doon makikita yung katatagan. No? Doon dapat nandoon yung firm ka na kahit na nandun ka na sa sitwasyon na alam mo mangyayari talaga to, you have to choose, you have to decide, you have to know the fact, you have to know the truth. Firm ka pa rin dun sa ano yung totoo, ano yung tama, ano yung mabuti, ano yung dapat, ano yung sinasabi ng Diyos. Pinag-aaralan po natin ito para maging handa po tayo. Dahil hindi nga po natin hawak kung ano nang magaganap, ano na yung susunod. Ang dami na pong mga kaganapan, ang dami nang naglalabasan, no? Ang lahat ng ito ang may kagagawan si Bill Gates, ang una mga Chinese, ngayon ang pinakapinuno si Bill Gates. Tapos there are a lot of doctors saying that these are not true. Yes, if this is a man-made virus, yes, that is true. Kaya naman po talagang gawin yan eh. Sa dunong ng mga tao, kaya po talaga nilang gawin ang bagay na yan. No? Hindi talaga siya naturally pandemic. Kung man-made nga po siya. No? Pero wala na tayo doon eh. Ang punto po natin dito, ang concern po natin dito ay yung mga kaganapan.
Kasi ito na po yung ginagamit ng kaaway to deceive many, to deceive people. Kasi by just simply deciding, parang ganito lang are you going to accept, for example, no, yun nga, yung gipitan na, papabakuna ka o hindi. By just simply deciding that, di ba, at stake na yung pananampalataya mo, isang maling kilos, wala na ang eternity, wala na ang eternal life. Isang maling desisyon, paano na tayo? Paano na ang isang mananampalataya pagka nagkamali, pag nag-sway, pag nag-give up? Sa panahon po natin ngayon, kahit ang mga mali na itutuwid, and ang nakakalungkot doon, ang nagtutuwid mismong mga mananampalataya. Kung natatandaan nyo po yung na-share ko sa GC na galing din naman sa share ni Arlene, yung isang cannabis pastor, nakalain mo yun, na ituwid niya na okay gumamit ng marijuana. No. Tingnan nyo po. That is, sabi niya, Kristiyano siya. Pero may tsura niya. No? Mukha na siyang sabog. Ibig sabihin, itong mga gantong klase ng alam naman natin na paano nangyari. Ang bawal ay pwede mong sabihin hindi bawal. No? Si Pope. Okay sa kanya din. Lahat na okay na sa kanya. Okay magpatato. Okay ang union of LGBTQ. Ano yung bago? Yung na-share din na video ngayon. Yung hindi ka maliligtas kung wala kang vaccine. Ang linaw-linaw naman po ng John 3:16 na na-share ko last Sunday. So, if people don't have knowledge about the word, minsan nga may knowledgeable na sa word, talagang naaano pa paano na, kaya tayo po, kailangan po nating magsaliksik, no, magbasa, manalangin, hingi ng tulong ng Diyos, hiling ang gabay ng Diyos sa kung ano po talaga yung mga dapat po nating ngayon na malaman ng katotohanan, no? Kaya nga, let us work out for our salvation with fear and trembling. Nasa yun na to nasa atin na po ito naibigay na po ito ng libre dahil sa ating pananampalataya, nasa atin na po ito. Ang tanging gagawin natin ay huwag natin siyang hahayaang mawala sa ating mga kamay, yang kaligtasan po na yan, because it was already given by God. No? So whatever choices that we will make, it will really affect our eternity. Doon nakabase po sa ating pananampalataya. So let us not love the world or anything in this world. Amen. Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things above. Sabi ko yun sa Colossians chapter 3 verse 2. Ito. Set your minds on things above, not on earthly things. Yan. Mas pagtuunan natin ng pansin yung mga bagay na makalangit kaysa yung mga bagay na, yes, nabubuhay tayo sa mundo na to, but we have to do things na alam natin yun yung pinapagawa ng Diyos. No? By sharing, giving warning, giving knowledge to the people, no? Giving the word, giving Jesus Christ to them. So yun yung mga bagay na pagtuunan natin ng pansin. Mag-impok ka ng kayamanan mo sa langit, no? Dahil doon daw walang nasisira, hindi yun masisirang tanga, hindi mabubulok. Amen. Ephesians 6:10 to 11. Sabi po dito, Ephesians chapter 6
Bibilisan ko po ng konti. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Amen. Ito talaga. Let us always put the full armor, full as in full. Binigyan naman po tayo from head to foot, di ba? Ang armor natin, pati mata natin covered. Amen. So let us always wear that full armor of God and be strong in the Lord and in His mighty power. Maging malakas po tayo sa Panginoon. Paglabanan po natin yung mga pain, paglabanan po natin yung mga problems, obstacles, hindrances. Paglabanan po natin yung mga bagay na yan, na kung ano pa yung mga binibigay na nararanasan po natin, mga kakulangan, at marami pa pong ibang bagay na maaari po talagang magamit ng kaaway para po malihis ang attention natin mapunta sa iba, mapunta sa mundo na to, yung mga pangangailangan sa mundo. Kaya nga 'di ba, binigyan din po tayo ng warning diyan na wag po tayong masyadong mag-alala sa kung ano ang meron sa mundo. 1 Timothy chapter 6 verse 12. 1 Timothy chapter 6 verse 12, sabi po rito, fight the good fight of the faith, take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Fight the good fight of faith. Amen. It is really a battle, no? We are really fighting, so let us fight the good fight of faith. Yung paglaban natin yung pananampalataya natin, maging matatag tayo sa pakikipaglaban, no? Na kahit po minsan ay mahirap, pero kailangan po natin siyang harapin. Kailangan po nating maging malakas. Kailangan po nating maging matatag. Kailangan po natin ng baon palagi. Kailangan yung mind clear. Kailangan nakaset yung mind on the things above. Naiisip mo yung promises ng God. Naisip mo yung eternal life, no, na sa piling ng Diyos. So all of this po yung mga pinag-uusapan po natin is to make our faith stronger, no? Let us build up our faith. Kasi baka napapabayaan na natin, nakakampante na po tayo sa akala natin okay lang tayo, but we have to make our faith little higher and higher and higher and higher, no? Para nang sa ganun ay pagdating ng panahon na kailangan po natin, we are strong enough to decide and to choose what is right according to the will of God. Last verse, 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Last verse po natin to. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Sabi po dito, but we ought always to thank God for you, brothers, loved by the Lord, because from the beginning God chose you to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. We have already the truth. We already know the truth, no? We have to do is to stand firm. Amen. Kaya nga pinag-aralan po natin ito, yung pananampalataya. Ang tatlo ay mananatili: pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, no? Yung pananampalataya po natin, kailangan po natin siyang i-mold, no? At yung malaman po natin talaga what are the deceptions and what are the truth. Napakahalaga po nito sa panahon po natin ngayon. We are not that, sabi ko nga sa inyo, hindi magiging mabilis yung paghusga na o tama to, ito hindi, ito tama, ito hindi. We have to clarify and pray for all those things, no? Ang mahalaga din doon na ipinapanalangin po natin, ikaw bilang ikaw, how will you react? How will you move?
How will you respond for all these things happening in us? Yun po yung mahalaga doon. Ang mahalaga, hindi po tayo ma-deceive, hindi po tayo madaya ng kaaway sa pamamagitan ng napakaraming bagay na nagagamit niya, ginagamit niya sa panahon po natin ngayon. Talamak na po, nasa harapan na po natin ang Satanas, ang demonyo, nasa harapan na po natin ang mga kaaway. Kulang na lang pakita talaga nila sa mukha mo yung kung ano sila, no? Kaya tapangan po natin sa tulong syempre po ng Diyos at sa tulong po ng bawat isa, magpalakasan po tayo at huwag po nating pababayaan ang bawat isa. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon. God, we really need you. We really need your help. We really need your guidance. We really need your wisdom. Lahat po ng mga nababalita ngayon, napapanood po namin, we know it will come to pass. We know it will happen. But we do not want to be deceived, Lord. We do not want to be deceived. Help us to make our faith grow stronger and stronger, Lord God. Help us to be a good man in spite and despite of what is happening in our environment, in our country, in the world. Help us to make the things that we need to do as your child. And help us, Lord God, to be strong enough to face everything, Lord, that we will encounter and we are encountering right now. In Jesus' name. Panginoon, kami po ay sumasamo sa iyo na gawin mo po kami, Panginoon, na matibay, matatag, malakas. At hiling po namin na magkaroon kami, Panginoon, ng discernment, maliwanag na kaisipan, maliwanag na pagtingin spiritually para sa mga bagay na nakikita namin, naririnig, nababalitaan. Kung paano po kami magre-respond sa mga kaganapan po sa paligid po namin. Yun po ang hiling po namin. Samahan mo po kami. Turuan mo kami, God. Turuan mo kami. Hindi po applicable yung personal knowledge po namin, lalo na sa panahon ngayon. We really need your wisdom, Lord God. We ask for it para hindi po kami madaya ng kung ano man at kung sino man, Panginoong Yesus. Salvation is already within us. Nasa amin na po yung kaligtasan and we don't want to lose it, Lord God. Tulungan mo po kami sa bagay na yan. Maghari ka, Panginoon. Yung hanggang wakas, Panginoon, makatagal kami. Makatagal kami na andun kami sa pananampalataya na hawak namin yung pangako mo na kami po ay gawin mong matatag, O Diyos, at hindi kami makagawa ng mga bagay o makapagdesisyon ng mga bagay nang hindi po dapat at hindi ayon sa iyo. Kaya patuloy na samahan mo po kami, God. Hiling po namin yan at sinasamo po talaga namin yan, God. Salamat po ng marami. Umaasa po kami sa iyo. Pagpalain po. Pansamantala na narito pa po kami sa lupa. Pagpalain mo lahat ng mga pinagkakakitaan, lahat ng mga trabaho, pinapasukan, God, at patuloy na ingatan mo ang bawat isa po sa amin. Lalo na sa virus na yan. Whether that is a man-made virus, it's still a virus that affects human being, Lord. Kaya patuloy na tulungan at ingatan mo po ang bawat isa sa amin
Continue to cover us with your most precious blood, Lord God. And do not allow anything to happen, Panginoon, na that will harm us, dahil pangako mo po yan, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyo, O Diyos. Ikaw po ang pinupuri po namin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Sa iyo po ang kalwalhatian, karangalan, kadakilaan. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Hallelujah.